disability sa lugar. Nakuunawaan ba ang mga tao? Gusto niyo pa kung hindi. Nakunawanan ko. Ngayon, dahil nakuunawaan niyo na, ito ay tungkol sa lalaki umano na natanggap siya ang tatay ng isang bata sa Quezon City. Ngayon, ano ang naging reaction mo matapos mong pakinggan ang balita mo itulog? Ako itulog. Bobby. Ano ang reaction mo matapos mong pakinggan ang balita? Ano po, binibin? Natatakot po ako kasi ano po, baka po totoo yung nangyari po sa amin, nangyari sa balita po. Okay, magaling. Natatakot din talaga yung mga nangyayari ngayong panahon ito dahil sunod-sunod ang pagdudukot sa mga bata, kaliwat kanan na kahit sa parte ng Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang parte ng lugar. Ngayon naman, ano ang inyong opinion sa sunod-sunod na pagdukot sa mga bata sa panahon ngayon? Ano ang inyong opinion sa sunod-sunod na pagdukot sa mga bata sa panahon ngayon? What do you say? Jay. Ang aking opinion ko, pinili niya na dapat itingin na siguro ng mga anak para hindi na lukot ang mga anak ng mga bata. Dapat
Nagsimba pa rin ako bini-bini. Pero sa loob ng kumang bahay. Sige po, magaling. Ngayon, ikaw, Joy, anong iyong opinion? Sabi ko, pinitulgan sa hindi ay nagsisimba pa rin ako. Gaya ng simbahan ko, ang gano'n magaling, Joy. Ang usapan dito, meron daw, ay hindi bawal pa rin daw lumabas, may tatatanin ako, di ba? Tapos, ang sabi ng kumari ni Celsa ay akala niya daw pwede nang lumabas. Ngayon, kung hindi ang tatanungin ninyo, ang opinion ay pwede pa rin naman tayo magsimba. Ngunit, magsusuot lamang ng face mask dahil bawal pa rin lumabas at delikado sa mga anim na po pataas ang ulan. Okay, mga bata, naiintindihan niyo na ba ang pinatay ni Bibi Hazel? Apa! Dahil naiintindihan niyo ito ay meron tayong pangkat na gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay mula kay Mary Joy hanggang kay Gia. At sa pangalawang pangkat ay mula kay Bobby hanggang kay Gina. Pakibasa sa tanong ko mga bata. Sagutan ang napamatanong ng Pilipinas sa lahat ng mga bayan at telebisyon, radyo, social media. Ibigay ang iyong sarili mo ito at pareho na nasulat ko sa papelong ibigay sa inyo. Ang sa unang pangkat ay pagbabawal ng cellphone sa classroom. Sa pangalawang pangkat naman ay influential hatid ng TikTok sa kabataan. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para tapusin ang gawain. Ngunit, bago nyo simulan gawin ang aking ibigay na gawain, ay meron tayong pamantayan. Makabuluhan, malinaw at umakma ang opinion sa isyong pinag-usapan 5 puntos. Angkop at may kaugnayan, ibigay ng opinion sa isyong pinag-usapan 4 na puntos. Gusto ang opinion ngunit may kakulangan sa kaugnayan sa isyong pinag-usapan 2 puntos. Kabuuan ng puntos ay 5 puntos. Pumunta na kayo sa inyong mga grupo. Meron lamang kayong 2 minuto na titira. Isang minuto na lang ang titira.
na ba mga bata? Apa! Balik namin presenta sa harapan ng inyong mga gawin. Unang pangkat. Magandang umaga sa lahat. Ang aming opinion tungkol sa pagkakawan sa isang classroom ay sang-ayon kami upang makapagtungkol sa mga mag-aaral. Naging bigyan ng kasigaw palakpak ang pagkak. Ang pangalawang pangkat na naman. Magandang umaga sa lahat. Ito ang aming opinion at mga mag-aaral. Sa opinion po namin ay nasasayang ang oras at ginagaya nila ang mga nakikita nila sa dito. Ang aming reaksyon, masaya ang dahil minsan nakakaaliw yung mga ginagaya nila na mga video po sa TikTok. Tapos malungkot po kasi kahit hindi po maganda yung video, ginagaya pa rin po sila. Galing. Bigyan ng kasigaw palakpak ang pangalawang pangkat. So, ang unang pangkat ay makabuluhan, malinaw at makakang opinion sa isyong pinag-usapan. Meron silang 5 puntos. Sa pangalawang pangkat naman ay makabuluhan, malinaw at makakang opinion sa isyong pinag-usapan. 5 puntos. Marahil ay naiintindihan nila ang ating tinalakay. So meron akong tanong sa inyo. Ano ang natutunan nyo sa paksa ng tinalakay natin ngayon? Yes, Mr. Joy? Magaling, Mr. Joy. Sino pa ang merong sagot? Yes, Obi? Ang mga balita po, maaari tayo magkaroon ng mga iba't ibang opinion po para at mga reaction po sa mga maririnig o mapapanood natin ng mga balita. Magaling. Para sa inyong pagsusulit, may ipapakita ako ng isang video. At ang video na ito ay tungkol sa mga bata sa social media na nagagamit sa sexual content. At pagkatapos ng tingnan ng isang video ay kumuha ng isang kapag na papel at sagutan ng mga katanungan. Nagpapala ang isang grupo na nagagamit na lang sa pang-abuso o malalawanan ng mga bata sa social media sa pamamagitan ng artificial intelligence. Ayon sa Council for the Welfare of Children, ginagamit ng mga sexual online predator ang mga picture ng mga bata na ipinost sa social media para i-edit sa mga malalaswang larawan. Nangyayari na raw ito sa ibang bansa. Pinarayuhan nila ang mga magulang na mag-ingat sa pagpupost ng mga picture ng bata, lalo na kapag public ang account. Kailangan din daw bantayan ng mga magulang at guardian ang mga sites na may access sa mga bata at ang mga kausap nila online. Exercise restraint and not to scare the people or the public, but just to create awareness that online sexual abuse and exploitation or the creation of child sexual abuse and exploitation materials is really there. We teach our children so that even if we are not guarding them, pinari ko wala tayo sa bahay, they have that self-discipline not to learn to do criticize. Ay, nagtitihan ba ninyo ang video na nakikita mga bata? Magaling. At ngayon naman, kumuha kayo ng isang kapat na papel. At sagutan niyo ang katanungan. Pero bago kayo magsimula, babasahin muna ni Jimmy ang panuto. Pakinggan at manood ng mabuti sa balitang iprepresenta ng guro. Sagutin ang mga sumusunod na
because